Nakatingin ako sa dalawang taong kaharap ko ngayon, lalo na sa batang katabi niya. Busy ito sa tablet na dala na parang walang pakialam sa paligid. May pinagmanahan? How are you? I automatically look at Claire. Simula kaninang pagdating namin dito sa cafe, ay nagtataka pa rin ako kung bakit niya ako inaya. Ipamumukha niya ba sa akin na may anak na silang dalawa? She smiled. I guess okay ka lang. Anyway, this is my son, Xander. Huminto ang bata sa paglalaro at ngumiti sa akin sabay kaway. Cute. Hi, how are you, baby? I asked. I'm doing good po, he said. Ang layo naman yata ng ugali niya sa mga magulang nito. Bumalik ang tingin ko kay Clarice nang magsalita siya. Ikaw, may anak ka na ba ulit? She asked. Umiling ako. I don't have one. Kumusta na kayo ni, hindi ko masabi ang pangalan niya. I sighed. Ni Richard. Mahina akong tanong. Kumunot naman ang kanyang noo na tila nagtataka sa sinabi ko at saka tumawa. Silly. Of course, hindi mo alam ang nangyari. Actually, that's the reason kung bakit kita inaya rito. Buti nga ay nakita kita. Parang hindi ang dating Clarice ang kausap ko ngayon. She changed a lot. From her figure and her attitude towards me. Oh wait, are you thinking that Xander is his son? She asked. Umawa ang labi ko na parang hindi makapaniwala. Mali ba ako? Hindi ba? I asked curiously. Of course no. Iba ang tatay niya at look. She faced her right finger at me. I am married at sa ibang lalaki. Halos umuwang ang labi ko sa sinabi niya. All this time mali ako pero... Paanong hindi siya? Kunot na akong tanong. Si Richard lang ang ninong niya. But hey, hindi yan ang rason kung bakit kita inaya. She seriously said. Taka at gulat pa rin sa nalalaman ngayon. Nag-aantay pa rin akong maidadagdag siyang sasabihin. What's the reason then? First, I am sorry for the last time. Sa ginawa ko sa'yo at sa inyo ni Richard. That's a childish act of me. It's in the past now, Claire. Umiling siya. Yeah, but the last time, yung huli niyong pagkikita. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil kasalanan ko kung bakit mo nakita yun. I seduced him again. Wanted him again, but I failed. Dahil ikaw pa rin ang gusto niya and... She stopped. Umiiyak na. Nataranta naman akong lumapit sa kanya. Inalala ko rin ang anak niya sa gilid pero tuloy pa rin naman ito sa paglalaro. Bakit ka umiiyak, ha? Tanong ko. That day, nalaman namin na lumala na pala ang sakit niya. Sinisi ko ang sarili ko noon, Rosemary. Sinugod siya sa ospital noong araw na yon. At ilang buwan siyang hindi nagising. Natakot ang lahat na operahan siya. Ilang beses ka rin naming hinanap para pabalikin pero nabigo kami. Galit ako sa'yo noon. Galit na galit. Sinisi rin kita. Hindi ako makapagsalita. Nakatulala lang akong nakatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Nung nagising siya, hinanap ka niya ulit. Nang nalaman niyang nasa Maynila ang pamilya mo, 2 taon siyang nagpabalik-balik sa inyo. Nagbabaka sakaling bumalik ka na. Rosemary, hindi siya tumigil sa kaaantay sa'yo. Hindi siya tumigil sa pagmamahal sa'yo. I wiped my tears na kanina pa umaagos. Nahihirapan akong huminga dahil sa mga sinasabi niya. Kasalanan ko ang lahat. Lumunok ako ng 2 beses at tinawakan ng 2 kamay niya. Namamaga na rin ang mga mata nito. Where is he? Saan ko siya mahanap? I asked. Desperadang makita ulit siya. Nang tumigil siya sa paghahanap sa'yo, mas grumabe ang sakit niya. Kaya pinili nila tita na manatili sa ospital. Ang sabi ni Richard bago siya matulog ng matagal, gusto niyang humingi ng tawad sa'yo pagkagising niya. So please, Rosemary, he's in a coma right now. Hindi ko alam kung paano mo siya maliligtas but please, Richard is my friend. Mahalaga siya sa akin, sa amin. Alam ko na mahalaga pa rin siya sa'yo. Save him please. Napahawak ako sa dibdib ko nang maramdamang kumirot ito. It's my fault. Nasaan siya? Nahihirapan kong sambit. Hindi ko na yata marinig ang iba pa. Gusto ko na siyang makita. Dadalhin kita sa kanya. Then she stood up with her son at lumabas. Pinunasan ko muna ang luha sa pisngi ko at saka sumunod sa kanila. I'm sorry, Richard. I'm sorry. I didn't know you suffered a lot. I'm sorry. Mabilis akong tumakbo nang malaman kaagad kung nasaan ang kwarto niya nang makarating kami sa ospital. I stopped when I faced the white door. Kinakabahan ako. Sana pagbukas ko sa pintong kaharap ko ngayon ay makitang gising na siya at makilala niya ako.
I heaved a sigh and knocked twice. Napaatras ako nang bumukas ito. Mas lalo akong kinabahan. Pareho kaming nagulat nang makita namin ang isa't isa. Mas lalo pa akong nagulat nang inamba niya ako ng yakap at umiyak. Rosemary! Macy said and cried more. Niyakap niya ako ng mahigpit. Thank you for coming back. Hinila niya ako papasok sa loob. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga aparatos ang maririnig. Mas lalo akong nanghihina nang makita ang lalaking mahimbing na natutulog sa puting kama. Puno ng maraming nakakabit sa katawan nito. Mas lalo akong nasasaktan sa nakikita. I diverted my gaze. It's been 8 months actually. Hindi pa rin siya nagigising. Ang sabi ng doktor, sobrang hina na ng puso niya. Kaya ang tanging hangin lang ng oxygen ang nagbibigay hininga sa kanya. Baka sa boses ni Macy na nahihirapan din ito. She tapped my shoulder kaya napatingin ako sa kanya. She smiled weakly. Maiwan ko muna kayo. I nodded at saka siya umalis. Dahan-dahan akong lumapit kay Richard. Hinawakan ko ang malambot at lantanyang kamay. I didn't know na sa pag-uwi ko galing sa ibang bansa ay rito ako dumiretso at ito pa ang bumungad sa akin. Ang daya mo naman, ganito kaagad ang binungad mo sa akin. I smiled sadly. Pinisil ko ang kamay niya, nagbabaka sakaling magising. Please wake up. I'm sorry kung hindi kita binigyan ng pagkakataong magpaliwanag kung anong nangyari sa'yo dati. Gumising ka na. Ipapaliwanag mo pa ang lahat. I wiped my tears. I didn't expect this will happen. Akala ko isang galit na Richard ang bubungad sa akin pagdating ko sa Pilipinas. But no. Ang sakit pagmasdan na ang taong minsang naging mahalaga sa'yo, nahihirapan, surviving for his life. Ilang linggo na akong pabalik-balik sa ospital. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Alam na rin ng pamilya ko at hinayaan lang naman nila ako. Gusto kong kapag gumising siya, ako ang una niyang makikita. Kumain ka na muna. Napalingon ako kay Macy. Tanging pagtango at pagngiti lang ang tinugon ko at saka binalik ang tingin kay Richard. Hindi nila alam ang pinag-usapan namin ng doktor kanina. Ang sabi nila, kailangan ng heart transplant. Alam naman nila Sir Joseph yun, pero sadyang wala raw silang mahanap. Hindi ko alam kung bakit ko biglang naisip ang desisyon na naisip ko, pero alam kong mali, hindi dapat. Macy! Tawag ko sa kanya na kaagad naman siyang lumapit. Ako na kaya ang magbigay ng puso sa kanya. No! Nagulat ako sa biglang pagsigaw niya. Please no, matagal kanyang hinintay. Sa tingin mo kapag ginawa mo yun at magising siya, hindi siya mababaliw ulit? Hindi siya magiging malungkot ulit kasi wala ka na naman sa tabi niya. Don't be selfish, Rosemary. Nasasaktan ako, sobrang sakit. Huwag mo nang pahirapan palalo ang kakambal ko. We've done too much for him. Sobra na ang lungkot niya noong iniwan mo siya. Kung gagawin mo yun, iniwan mo na naman siya ng pangalawang beses at alam naming hindi ka na babalik. Inalis niya ang luha sa pisngi nito at tiningnan ako ng masama. Parang awa mo na, huwag mong gagawin yun. Let my brother see you when he wakes up. She turned her back from me. Umiiyak akong pinagmasdan siya pero bago pa siya tuluyang makalabas, she turned her head at me. Don't worry, nakahanap na kami ng pwedeng gumawa nun. It's been weeks nang sinabi ni Macy na may nahanap na sila, pero until now wala pa rin. Umatras ba siya? Ayaw niya ba? Ilang linggo ka nang hindi kumakain, Rosemary. Napatingin ako sa mama ko. Nang nalaman niyang umuwi ako, sumugod kaagad siya sa akin at pilit akong inaalagaan. Hindi naman ako ang may kailangan ng aruga, kundi ang taong nakahiga pa rin ngayon. May nahanap na raw ba para sa heart transplant? Tanong ko nang hindi nakatingin sa kanya. Ang sabi ng pamilya ni Richard ay umatras daw ang nauna, pero naghahanap naman daw sila ulit. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Paano kung wala silang mahanap? Hindi ba pwedeng ako na lang? Nahihirapan akong nakikita siyang hindi pa Ang selfish mo! Napahawak ako sa pisngi kong sinampal niya. Gulat ako sa ginawa nito. Ang makitang umiiyak ang mama ko ngayon ay mas mahirap palalo sa nararamdaman ko. Hindi kita nakasama. Hindi ko kayo nakasama. Bumalik ako para sa inyo. Tapos tatapusin mo lang ang buhay mo para sa isang tao. Hindi mo naiisip ang pamilya mo. Ang mga taong nag-aalala rin sa'yo. I smirk at hinarap siya. Inisip ang pamilya, ma? Sa akin mo ba talaga dapat sabihin yan? Sino ba ang nawala ng ilang taon na hindi pinaalam sa amin na kinasal na pala sa iba? Sino sa atin ang hindi iniisip ang pamilya? Hindi niya alam ang naranasan ko dati. Wala siya noong nawalan ako ng anak. Wala siya noong hirap na hirap kami ni Papa tapos ngayon parang sa akin siya galit.
Umatras ako at winakli ang kamay niyang akmang hahawak sa balikat ko. I can see her guilt in her eyes. Sadness. Anak, may rason ako kung bakit. Patawarin mo ko. Kung hanggang ngayon nakatatak pa rin sa inyo ang ginawa ko. Pero Rosemary, hindi mo kailangang isuko ang sarili mo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa kanya. Paano kung nailigtas mo nga siya at ikaw ang nawala? Sa tingin mo ba hindi niya ulit tatapusin ang buhay niya dahil wala ka na? I diverted my gaze. Pinipigilan ng mga luhang kanina pa umaagos. Gumising ka na kasi, Richard. Magagawa naman natin ang paraan niyan. Makakahanap din tayo, tiwala lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako ng mahigpit. Sana nga gusto ko nang magising siya. Kinabukasan, laking tuwa ko nang mayroon na silang nahanap. Ang sabi nila kusa raw itong lumapit. Binili niya pa ang sasabihin sa pamilya niya. Ngayon ko lang naisip na sobrang hirap magpaubaya sa taong hindi mo naman kadugo. Pero ginagawa pa rin nila para sa mga taong mahal nila. Ngayong araw na rin mismo inoperahan si Richard at kanina pa ako nag-aantay sa kanya na lumabas ang doktor sa ER. I am hoping na maging successful ang operation. Malaking sakripisyo na ang ginawa ng kung sino man yun. He will be fine. Tumingin ako saglit kay Macy nang tumabi ito sa akin. I didn't respond. Kinakabahan lang ako lalo. The day you left, panimula nito kaya napatigil ako at hinantay pa ang sasabihin niya. The day you left him made him suffered a lot. He didn't explain to us kung bakit nagbago ang ugali niya noong magkasama pa kayo. Kaya malaki ang kagustuhan namin gumaling siya at magising. Para kapag dumating ang araw na magkita kayo, sa iyo niya sasabihin ang lahat. Naalala ko na naman ang nakaraan, pero hindi ngayon ang panahon para magalit ulit. Kailangan niya ako. Ilang taon kanyang inantay at hanggang ngayon inaantay ka pa rin niya. Patuloy siyang lumalaban kahit hindi niya tayo nakikita. Dagdag nito, hindi ako makapagsalita. Nahihirapan pa rin ako. Paano niya nakayanan ang lahat nang wala ako? Ganun na ba talaga ako kamakasarili dahil iniwan ko siya noon? Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko sa pag-iwan sa kanya. Mapapatawad niya kaya ako? I asked, covering my face while crying. She tapped my shoulder and hugged me. You are the reason why he's still fighting, Rosemary. So please, sa oras na gumaling siya, don't leave him again. Stay with him no matter what. I nodded. I won't leave him again. Doc! Sabay kaming tumayo nang lumabas ang 3 doktor mula sa ER kasama ang ibang nurse. Ang kabang kanina ko pa dinaramdam ay mas lalong lumala nang makita ang mga mukha nilang pagod. Is everything alright? Kumusta siya? Sunod-sunod kong tanong. Ngumiti ng tipid ang nasa gitna. He's fine now, don't worry. Napayakap ako kaagad kay Macy at sabay kaming umiyak. Parang nabunutan ako ng bigat sa loob ko nang marinig ko yun. He's fine now. I owe big to that person. Thanks God, Macy said. But still may ilang araw pa siyang hindi magigising kung sakali. Ngumiti ako sa doktor at nagpaalam na sila. Aantayin na lang namin na ilipat ng kwarto si Richard. 2 linggo ang lumipas pero hindi pa rin siya nagigising. It's been 2 weeks, bakit hindi pa rin siya nagigising? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinagmasdan ang maamo niyang mukha. Maaliwalas niya ang kanyang mukha. Hindi tulad dati na sobrang nahihirapan. I kissed his hand. Hindi ko magawang pumikit. Nagbabaka sakaling magising na siya sa mga oras na ito. Wake up now. Wika ko. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya. Memorizing his face. Ang makapal niyang kilay. Ang mapupulang labi. Ang tangos ng ilong. Lahat ng ito, I missed it. Let me kiss you. I said at dahan-dahan ko siyang hinalikan. Halos manlaki ang mata ko nang maramdaman kong may gumagalaw habang hinahalikan ko siya. Gulat akong napatingin sa kanya. Nakapikit pa rin ito habang ginagalaw ang labi. Naramdaman ko rin ang kamay niya sa likod ko. I don't know what happened but I cried when he stopped kissing me at tiningnan ako. Richard, gising ka na? Ngumiti siya sa akin ng dahilan ng pagkahina ng mga tuhod ko. I was about to go out para tawagin ng doktor nang hinawakan niya biglang kamay ko. I looked at his hand and to his face again. He smiled wildly. Puno ng sayang mukha. You came back, he said. Tumango ako at bumalik sa pagkaupo. Thank goodness, nagising ka na. I'll just call the... I love you, Rosemary. Thank you for coming back. Please don't leave me again. The moment he woke up makes me melt. Nakatingin lang ako sa kanya habang kausap ang pamilya nito. Katabi ko si Ruby ngayon na kanina pa umiiyak.
Labas lang ako, ate, she said and I just nodded. Ang makitang gising na siya ngayon ay malaking bagay na para sa akin, para sa amin. Ang akala ko ay iiwan niya na ako. Malaki ang naitulong sa amin ng taong nagbuhis ng buhay para kay Richard, kung sino man siya. Ang akala namin iiwanan mo na kami, Richard. Niyakap ni Ma'am Eliza si Richard at panay iyak. Ma'am, I promise I won't leave you. Napaiwas ako ng tingin nang napatingin siya sa akin. Hindi ko kayang makaharap ulit siya. Maiwan na muna namin kayo, Sir Joseph said at pinalabas na nga sina Macy at Ma'am Eliza. Bago pa lumabas si Ma'am Eliza, lumapit siya sa akin at laking gulat ko nang niyakap niya ako ng mahigpit. Thank you for coming back, she said. I smiled at them at tuluyan na silang lumabas. Binalot ng katahimikan ng silid ng kaming dalawa na lang ang naiwan. I don't know how to start the conversation. Sit beside me, he said kaya kaagad ko siyang tiningnan. Alinlangan akong lumapit sa kanya at umupo sa upuan, pero nagulat ako nang hatakin niya ako papunta sa tabi niya. I missed you. Ang salitang iyon ang mas lalong nagpahina sa mga tuhod ko. I missed his voice, his hug, everything about him. I missed him so much. Thank you for coming back. Hinarap ko siya, tinawakan ng dalawang pisngi. Umiling ako. Thank you for coming back, I said and hugged him. Magpagaling ka na, marami ka pang ipapaliwanag sa akin. Tumayo ako at pinaayos siya ng higa. I stopped when he held my hand. Ang mga mata nito ang puno ng pangungulila at pighati. I'm sorry for what I did to you, to our baby. I kissed him to make him stop. Ayoko na munang isipin ang nangyari noong nakaraan. Tinigil ko ang halik namin. Hinawakan niya naman ako sa pisngi. Baby, I want to explain to you right now what happened. Huminga ako ng malalim. Okay, fine. Umupo ako at inantay siyang magsalita. He held my hand at sinimula ng pagkukwento. Richard point of view. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Umiwas ako ng tingin mula sa mga kaibigan ko. Sila lang ang nakakaalam sa sitwasyon ko ngayon. The day I started in our company, nararamdaman ko nang hindi maayos ang magiging takbo ko. Magkasama na kami ni Rosemary sa condo and when I consulted my doctor about my condition, I really don't know kung paano ko sasabihin sa kanila, lalo na sa babaeng pinakamamahal ko. How about Rosemary, the baby? Kaden asked. Pinagmasdan ko siya ng mabuti. I know he had feelings toward Rosemary. Can you take care of her and the baby? Gulat naman siyang tumingin sa akin. Even the others ay napatayo at napalunok. Nasasaktan akong bigkasin yun. Kaya ko bang iparaya ang babaeng mahal ko at ang anak ko sa kaibigan ko? Ang tanging paraan lang para makalimutan kaagad ako ni Rosemary ay ang bagay na hindi ko magagawa sa kanya. Ang saktan siya. Kung iyon ang paraan para lubayan niya ako, gagawin ko. I can't do that, Richard. Kung sabihin mo na lang kaya sa kanya, she would understand you, he said. Ininom ko ang natitirang alak sa bote. I'm dying. I can't be with them anymore. Para madaling makalimutan niya ako ang gagawa ng paraan para roon. I wiped the tears in my cheeks. Hindi ako nagpatinag sa mga kaibigan kong pilit inagawang bote sa kamay ko. I just thought that everything is good. Akala ko ay magaling na ako. Matagal na ang sakit ko pero bakit mas lalong lumala? Nang malaman ko ang resulta ng sakit ko, kumalat na ang tumor malapit sa puso ko. Ilang taon na lang ang itatagal ko sa mundo. But why I can't think properly? Umuwi na tayo. Pinatayo ako ng kung sino man sa mga kaibigan ko. Wala na rin akong lakas para manlaban pa. I am tired. Mas gusto ko na lang mapadali ang buhay ko. Kinabukasan, hindi ko maalala kung sino ang naghatid sa akin. Si Lino ba o si Kaden? Kumain ka na muna. May problema ba sa trabaho? Lumingon ako sa kanya nang pumasok ito sa kwarto at dala ang isang tray na may pagkain. Pinagmasdan ko ang tiyan niyang dahan-dahan ang lumulobo. Masisilayan ko pa kaya ang anak ko? Umiwas ako ng tingin ng susubuan niya na sana ako. Kaya ko. Inagaw ko ang kutsara sa kamay niya. Hindi ko pinansin ang gulat sa mukha niya nang gawin ko yun. Maybe, this should be fine. Na iba ang alam niyang dahilan kung dumating man ang araw na magkakahiwalay kami. Am I too weak for this? Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang kondisyon ko. Mas lalo siyang mahihirapan sa ganoong dahilan. Weeks passed, nagpatuloy ang pagtrato ko sa kanya. I act like I don't care about her. I didn't see her. But lagi kong kinakausap sina Macy at Kylie na kausapin si Rosemary. They ask me why, pero hindi ko sinabi ang dahilan.
Ayoko na ring mag-alala ang pamilya ko. Dumating ang araw na naging resulta ng pagtrato ko sa kanya, ang bagay na kinatatakutan ko. Noong araw na nag-aagaw buhay siya sa ospital dahil sa kagaguhan ko at nang malaman ko na nakunan siya, mas gusto kong mapadali ang buhay ko. It's my fault kaya nawala ang bata. Kung hindi ko lang sana siya natulak at trinato na parang hindi ko asawa, hindi mangyayari ang lahat. It's not your fault. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Paulit-ulit akong umiling kay mama sa paulit-ulit na sinabi niya. Wala silang alam sa nagawa ko. Ma'am, I can't lose them. I hugged her. Iyak lang ang tanging nagawa ko sa harap nila ngayon habang hindi pa nagigising si Rosemary. Can you tell us kung ano ba talaga ang nangyari? My dad asked. I faced my family na nababaka sa mukha nila ang awa. Dapat ba silang magalit sa akin? Kasi nawala ang apo nila dahil sa akin. I killed my son. I killed him. Nahihirapan ako. I killed him. Pinatay ko ang anak namin. Kasalanan ko ang lahat. Gising na siya. Lumingon ako sa kapatid niyang babae na pulang-pula na rin ang mga mata kakaiyak. I felt guilty to see them suffering dahil nahihirapan ang kapatid nila. The moment she knew what happened, mas lalong gumuho ang mundo ko nang makita siyang patuloy na nahihirapan at hinahanap ang anak namin. Hindi ko siya matingnan sa mga mata. Umalis siya sa ospital nang hindi namin nalalaman. Ilang buwan siyang hindi nagpakita sa akin. Ilang buwan ko rin siyang binalik-balikan sa probinsya nila. Tinatanaw sa malayo. Alam ng bunso nila na lagi ko siyang pinagmamasdan sa hindi kalayuan mula sa kwarto nito. Malalim ang iniisip. Sigurado ka po bang ayaw mong magpakita sa kanya? Tanong sa akin ni Ryan. Nagiging close ko na rin ito simula nang lagi akong bumibisita sa kanila na hindi alam ni Rosemary. Kapag lumapit ako sa kanya, masasaktan lang siya ulit. Inabot ko ang tubig na binigay niya. Aalagaan niyo ang ate niyo ha? Saad ko. Paano ka kuya? Kaya mo bang mawalay sa sayo ng matagal? Kaya ko nga ba? Kakayanin ko naman siguro. As long as patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay, lalaban din ako. Aalis na siya sa Makalawa. Natahimik ako. Sinabi nila sa akin na tutuloy na siya sa ibang bansa. Gustuhin ko man siyang pigilan pero wala na akong karapatan. We broke up. Ang araw na naabutan niya kami ni Claire dati ay sa tingin ko isa sa dahilan kung bakit niya ako iniwan ng tuluyan. Pero ang mas tumatak sa akin na dahilan ay sinisi niya ako sa pagkamatay ng anak namin. Akala ko noong una ito ang gusto ko. Ang maghiwalay kami para hindi niya malaman ang tunay kong kondisyon. Pero hindi ko inasahan na mawawalan kami ng anak dahil sa maling desisyon na nagawa ko. Almost 2 years ay hindi pa siya umuwi sa Pilipinas. Sa loob ng 2 taon, mas grumabe ang kondisyon ko. Alam na rin nila mami ang tungkol dito. Pinipigilan nila akong magpabalik-balik kina Rosemary pero hindi ko magawa. Nagbabaka sakali akong nakauwi na siya at kapag nandoon ako, makikita ko siya. I can explain to her everything. Gusto ko siyang yakapin kahit sa huling sandali. I know I will no longer live like I used to be. A day by now, my life will end at ayokong mangyari yun na hindi ko siya nakikita. When the day came, natigil ang pagpunta ko sa kanila. I need to see her, ma'am. Umiling si mama sa akin habang umiiyak. Alam kong nahihirapan sila sa sitwasyon ko. Please, tama na anak. Hirap na ako dahil nakikita kitang nahihirapan. Look at yourself. Hindi ka na nga makatayo dyan sa higaan mo. Just this time, Richard. Just this time. Think about yourself. Nandito pa naman kami. Isipin mo naman kami. Magpakalakas ka para kapag dumating ang araw na magkikita na kayo, nakayanan mo na. She hugged me. Hindi na ako makatayo sa mga araw na yun. Nahihirapan na akong huminga. Kaya ko pa naman sigurong lumaban. Aantayin ko siya. Lalaban ako para sa kanya. Kahit hindi niya ako mapatawad, at least makita man lang siya kahit saglit lang. Pinilit ko namang lumaban. Pinilit kong ilaban ang paghinga ko. Pero sadyang ayaw na nga ng tadhana. Dumating ang araw na bigla na lang akong natulog ng matagal. Don't cry. I'm sorry for not letting you know what happened. She shrugged her head. Umiiyak pa rin. Shh, baby, stop crying. I am okay now. I held her hand at pinisilito. Ang daya mo naman eh. Lagi kitang tinatanong noon kung anong problema mo. Hindi naman kita iiwan pero bakit mo nagawa yun sa akin? Ang daya mo, Richard. Mas niyakap ko pa siya ng mahigpit. Kanina pa ito umiyak habang nagkukwento ako sa nangyari sa akin. I am okay now, baby. Hinawakan ko ang pisngi niya at pinaharap sa akin. Just please, don't leave me again. I said. She just nodded.
Kapag umalis pa siya ulit, hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka masayang lang ang sakripisyo ng taong nagbigay sa akin ng puso niya. Kilala mo na bang nagbigay ng puso sa akin? Tumango siya. Let's meet the family. Dagdag ko. Richard! Lumingon kaming sabay sa tumawag sa akin. Nakita namin si Macy at Kylie na gulat ang mga mukha. Sabay naman silang lumapit sa akin kaya umalis si Rosemary sa kama. Oh my gosh! Totoo ang hindi namamatay ang mga masasamang damo. Saad ng kakambal ko pero nababakas pa rin ang basag na boses. They hugged me both kaya kaagad ko silang tinulak at sabay silang sumigaw. Stop hugging me, I'm still alive. Richard! Otomatiko akong tumingin sa pinto nang makita ang kaibigan ko at si Claire. Bro, nabuhay ka! Sabi ni Kaden. Inilingan ko lang sila at bumaling sa pwesto kung nasaan si Rosemary, pero wala na siya roon. Where is she? I asked. Tinulak ko si Kaden sa tabi ko dahil nasa pwesto siya ni Rosemary kanina. Umalis ba siya ulit? Nasaan siya? Relax dude, lumabas lang kausap ang pamilya. Sumandal ako, nakahinga ng maluwag. Akala ko iniwan niya na naman ako. Richard! Tumingin ako kay Claire at sa batang dala niya. I miss this kiddo. You're alive, Tito Daddy! He shouted. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. Ako ang kinilala niyang daddy na maagang nawala ang tatay nito na isa rin sa kaibigan namin. Doon lang namin nalaman na Claire cheated on me when we're still together. Nalaman ko na rin ang kwento nila ni Kaden dati but it's not that big deal. Wala rin naman sa akin kung nagloko siya sa akin dati. I was in love in Rosemary that time. Kaya wala na lang sa akin kung ano ang ginagawa niya. Nag-iingay lang itong mga kaibigan ko. Nakatingin ako kay Macy na may katabing lalaki. Naalala ko na ito ang nanligaw sa kanya dati. Hinayaan ko lang ito. Hindi ko akalain na makikita ko ulit ang mga mukha ng mga gagong to. Ang pamilya ko. Ang babaeng matagal ko nang hinintay na magbalik. Nag-alisa na silang lahat at sumunod namang pumasok sina Mami at Daddy. Bakit hindi pa bumabalik si Rosemary? Relax son. Kausap lang niya ang mga kapatid sa labas. Tumango ako sa sinabi ni Daddy. Lumapit sila sa akin at niyakap ako ni Mama na umiiyak na. Thank goodness, bumalik ka na anak, she said. Of course ma'am, lalaban ako para sa inyo, para sa kanya. I smiled at them. Lumingon naman ako sa pinto nang bumukas ito pero bigo pa rin akong makita ang mukha ni Rosemary. Si Tito Steve lang ang pumasok. Ang tanda na nilang dalawa ni Daddy. Pwede na ba akong lumabas dito? Tanong ko sa kanila. Tumango naman si Mama at pinunasan ng luha nito. Si Rosemary, tanong ko ulit. I heard their side. Ayaw mo yata kaming nandito. Siya na laging hinahanap mo. Hinawakan ko si Mama. Ma, don't say that. It's just like I want to be with her anytime. Hindi ko nakakayanin kung mawala na naman siya sa pangalawang pagkakataon. So please. Oo na, tatawagan na namin siya. Ngumiti ako sa kanila at tuluyan na nga silang lumabas. Nag-aantay pa ako ng ilang minuto na bumukas ulit ang pinto at siya na ang makikita kong pumasok pero wala pa rin. Ayaw niya na ba akong makasama ulit? Hi! Napamulat ako nang marinig ang boses niya. I smiled widely. Why? She asked. Hinila ko kaagad siya at niyakap ng mahigpit. Akala ko iniwan mo na naman ako. Paglalambing ko, she chuckled. Hindi na kita iiwan. She kissed me pero mabilis lang kaya bitin. Hinawakan ko ang baywang niya at hinalikan ulit siya. I kissed her torridly at sumabay naman siya sa halik ko. Napapangiti ako sa kalooban ko. How I miss this. I miss her so much. Her body on me. Ako na mismo ang tumigil sa halikan namin at nakapikit pa rin siya. I smiled. Ang cute. Pakasal na tayo. Napamulat naman kaagad siya at umatras. Why? I asked worriedly. Ayaw niya ba? Sigurado ka ba? Natawa naman ako sa tanong niya. Mukha ba akong nagbibiro? Yes baby, seryoso ako. Pakasal na tayo. Bakit? Anong bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo na ba talaga ako No, she cut me off. Hindi naman sa ganun pero seryoso ka ba talaga? Pagkatapos kitang iwanan at mawala ng ilang taon, gugustuhin mong pakasalan ako? I held her hand, hinahaplos at hinalikan ng likod nito. Kahit ano pang nagawa mo sa akin, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi magbabago ang desisyon ko na pakasalan ka. Ilang taon kong inantay to, ilang taon akong lumalaban para mangyari ang araw na to. Hindi rason ang dahilan na yun.
Ang mahalaga papayag ka at magsasama ulit tayong dalawa. Bubuo ulit na magkasama, magsisimula ulit tayo. I wiped her tears. Kinakabahan ako dahil ang tagal niyang magsalita. Paano kung humindi siya? Richard, wika nito. Umiling ako sa kanya. Pag-isipan mo na lang muna pero sana naman pumayag ka na sa isip. Hindi natapos ang sasabihin ko nang hinalikan niya ako bigla at kaagad ding tumigil. Napaawang ako sa ginawa niya. She smiled at me at mas lalo akong napaawang nang tumango siya. Ang ibig bang sabihin sa pagtango mo? She nodded again. Shit! Thank you! Thank you so much! I love you! I kissed her all over her face. I love you too, Richard. Magpapakasal tayo at hindi na kita iiwan. You know what is good in life? Ang magpatawad at magtiwala ulit na magiging maayos ulit ang buhay mo kasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Ang makasama ulit si Richard sa kabila ng nangyari sa buhay naming dalawa ay malaking bagay na. Napatingala ako sa kalangitan at ngumiti. Magiging masaya na ulit si mama anak, kasama ang daddy mo. Sana gabayan mo kaming dalawa. I wipe my tears. Kung tutuusin, hindi ko pa nakakalimutan talaga ang pagkawala ng anak ko. Sino ba namang ina na mabilis makalimot sa trahedyang nangyari sa anak niya? Malungkot pa rin ako, pero alam kong walang magagawa kung lagi akong nalulungkot. Magsisimula ulit ako. Babangon ulit kasama si Richard. Napatawad ko na siya. May mali rin naman ako dahil hindi ko siya hinayaang magpaliwanag sa sitwasyon niya. May mali kami pareho at ang mahalaga roon, tinanggap namin ang pagkakamali na nagawa namin at napatawad namin ang isa't isa. Today is our wedding, the day where we finally be together na saksi ang lahat pati ang Diyos. Handa na akong makasama siya ulit na hindi nagdadalawang isip. Thanks to the person who sacrificed his heart. Thanks to Josh, my best friend. Nang malaman ko na siya ang gumawa nun, nagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko alam na magagawa niya yun. Nag-iwan siya ng letter para sa akin at sinabi niya roon na simula pagkabata pa lang ay gusto niya na ako. Hindi man nalaman ang kwento naming dalawa bilang magkaibigan at nagkawalay kami ng matagal at sa ngayon ay magbawalay na ng habang buhay, kasama ko naman siya. Isa siyang mabait na kaibigan, maaasahan. Ang sabi niya sa sulat, ayaw niya akong nakikitang nahihirapan habang pinagmamasdan si Richard sa kama. Na walang kasiguraduhan kung magigising pa. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya yun nagawa. Dahil sa pagmamahal niya sa akin, pero utang namin ang buhay ni Richard sa kanya. Pinapangako kong hindi ko sasaktan si Richard para na rin hindi siya masaktan dahil parang siya na rin ang kasama ko. Masaya ako sa iyo anak. Ngumiti ako kay nanay na nasa gilid ko. Kasama rin si Ruby at Ruth sa kwarto. Thank you Nay, nakadalo ka. Hinawakan niya ako sa kamay. Makakalimutan ko ba ang kasal ng anak ko? Hindi man ako naging mabuting ina para sa inyo, pero hindi ibig sabihin no na hindi ko na kayo mahal. Walang araw na hindi ko kayo iniisip sa tuwing malayo ako. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa inyo. Lumapit sa kanya si Ruby. Ma, ang drama mo naman. Sayang yung make-up naming tatlo, she said. Tapos na ang lahat, Nay. Masaya ka na sa bagong pamilya mo at naiintindihan na namin na hindi talaga kayo pwede ni tatay. Ang mahalaga naman, natanggap nating lahat ang sitwasyon. Saad ko. Naging maayos na ang relasyon ng pamilya namin. Hindi na mahalaga kung magkakabalikan sina nanay at tatay o hindi. Masaya na si nanay kasama ang bagong pamilya nito at si tatay na kasama kami. Hindi niya na rin daw hinangad na magkaasawa pa dahil mag-aalaga na lang daw siya ng mga apo namin. Malaki na rin ang anak ni Ruth. Malapit na rin makapagtapos ng pag-aaral si Ryan at may maayos na trabaho si Ruby. Malapit na ring ikasal si Ruth. Masaya ako sa kapatid ko dahil ang mapapangasawa niya ay tanggap ang anak nito. Masaya ako sa pamilya ko. Niyakap ko silang tatlo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat at dahil kayo ang naging pamilya ko. Ma, pangako, magiging mabuting asawa ako at ina sa magiging anak ko. Hindi ako gagawa ng mali para ikasira ng pamilya ko. Tumango siya at ngumiti. Masaya akong hindi kayo gumaya sa akin. Mahalin niyo ang mga asawa niyo at ang mga anak ninyo. Wala na akong ibang hihingin pa kundi ang makamit ang kaligayahan ng mga anak ko. We hug each other for the last time dahil tinawag na sila ng organizer. Congratulations ate, sabay sabi ng dalawa kong kapatid. I mouthed thank you at tuluyan na silang lumabas. This is it, ikakasal na ako. Ikakasal na ako sa taong mahal ko.
I smiled at lumingon sa babaeng lumapit sa akin para maghanda na. Nasa labas na ako ng pinto ng simbahan. Sa oras na bumukas ito, makikita ko sa loob ang mga taong mahalaga sa akin at ang taong nag-aantay sa akin. Dahan-dahan ang bumukas ang pinto at nagsimula na ang isang musika. Hindi pa ako nakakalakad, ramdam ko na ang pangingilid ng luha ko. Ito na talaga, wala nang atrasan. Habang naglalakad ako, sumagi sa isip ko ang unang pagkikita namin ni Richard, ang unang pagsasama namin, ang unang halik, ang unang yakap. Sa kanya ko nagawa lahat ng una ko. Bumalik din sa alaala ko ang paghihiwalay namin. Nakita ko si Claire sa gilid ng ngiti-ngiti kaya napangiti na rin ako. Naging maayos na rin ang relasyon naming dalawa simula nang humingi siya ng tawad sa akin. Bumaling ako sa pamilya ni Richard at nakita kong umiiyak na si Macy at si Ma'am Eliza. Ang swerte ko sa kanila. Nang malapit na ako sa altar, bumaling ako kay Kaden. Akala ko sa akin ka ikakasal. Saad nito at hinalikan ng likod ng kamay ko. Muntik na tuloy siyang mabatukan ni Richard kung hindi lang siya mabilis umatras. Baka sakalin kita sa harap ni Father. Bulong pa nito na narinig naman ng lahat. Natahimik tuloy sila. Easy dude, ito na, magpaparaya na ako. Lumapit si Richard kina Papa at Mama para magmano at manghingi ng basbas. Ingatan mo ang anak ko, saad ni Papa. Makakaasa po, Papa. Ngumiti siya at bumaling sa akin na nangingilid na rin ng luha. Why are you crying? I ask. Because my wife is beautiful than anyone else. Bola pa nga. Nagsimula na ang ceremony at hindi nawala ang tingin ko sa lalaking kaharap ko ngayon. Ganito ba talaga ma-ospital ng matagal? Nagiging gwapo lalo? I can't help it but to be amazed to his face. Everything in him. Richard Villamor, who promised to love you more than anything in this world. Nangangakong aalagaan at susundin ang lahat ng gusto mo. You're that part of me I'll always need. Natawa ko, masusunod niya kaya? Rosemary Santino, nangangakong mamahalin ka araw-araw at magiging mabuting asawa mo. Mahal na mahal kita, Richard. Mateo o kung anuman ang pangalan mo. I feel blessed to have you in my life. In fact, I think I am the luckiest girl in the world to have you as my husband. Ngumiti siya sa akin at bigla akong hinila. Gulat naman ang lahat. Can I kiss you now? He asked na para bang walang father na magsasabi nun. Magantay ka naman kay father. Bumaling ako kay father na nakangiti na rin. You may now kiss the bride, he said, and by that sinunggaban ako ng halik ni Richard. Rinig ko ang palakpakan ng lahat at sigawan. Masaya silang nagsama at hindi nagtagal na buntis na si Rosemary. Makaraan ng 9 na buwan ay ito na nga at manganganak na siya. Ang sakit! Hindi ko mapigilan ang hindi sumigaw kakaire. Ang unang batang lumabas ay chill pa, pero ngayong pangalawa nahihirapan akong ilabas. Kambal ang anak namin. Laking tuwa namin nung nalaman namin na doble ang biyayang ibinigay sa amin. Shh! Malapit na, baby. Mas lalo akong napahawa kay Richard na nasa tabi ko. Nasabunutan ko siya. Sobrang sakit. Dok, matagal pa ba? Kawawa na ako. Aray! Sigaw niya nang sabunutan ko siya ulit. Sinamaan niya ako ng tingin. Nagrereklamo ka ba? Bakit kasi 2 putok nilagay mo? Ang sakit! Hindi ko kasalanan na malakas silang dalawahan. Nahihirapan niyang sambit. Natahimik lang ang lahat nang umiyak ang bata at ramdam kong natapos ko siyang nailabas. Nangihina na ako. Baka kahit anong oras ay makakatulog na ako bigla. They are so cute. Rinig kong sambit ni Richard. Look baby, our babies are so cute. Hindi ko na siya pinansin dahil sobra ng pangihina ko at gusto ko na lang matulog. Thank you for giving this wonderful baby son. I love you so much. Huling sinabi niya at tuluyan na nga akong binaon ng pagod. These babies, sila ang pumalit sa kuya nila at sisiguraduhin kong magiging maayos na sila sa pangangalaga ko. I love you, Richard. Marrying you was the best decision of my life. I love you so much, Han. Being with you every day was never be a wasted time.